yan, sino ang congressman at senador na nasa likod niyan. At yan yung pwedeng ibigay na impormasyon ni Sara Diskaya. Kaya sinasabi natin, si Sara Diskaya ay Janet Napoles 2.0. Pwede ba na si Sara Diskaya ay maging star witness? Hindi natin alam. Pero sa ganyang certainty na makukulong siya, kung para sa atin, ay kumanta na siya, baka sakali. Dapat kumanta si Sara Diskaya. Halimbawa, kung talaga may inabutan sila na pera na congressman, by cash ba yan? Or paanong ginawa nila? Kasi imposible na makukuha nila ang bilyon-bilyong kontrata nang wala man lang silang kakilalang congressman o senador. Again, imposible po yun. Kaya ang dapat gawin ni Sara Diskaya ay kumanta. Kumanta. O, sabi ni Joel Villanueva, hindi niya alam nangyari sa Bulacan. O, ilan ang congressman sa Bulacan? Anong distrito? Sino congressman doon? O, ide-deny naman ng mga congressman yan. Sa Sorsogon, ide-deny ni Chis Escudero. Binigyan pala siya ng 30 million nung contractor, yung Centerways, na napakapaglabag po yan sa batas, sa election law. Labag na labag sa batas, si Joel Villanueva, si Chis Escudero. Ito yung mga nabuking-king. Yung hindi pa nabubuking-king. Ibig sabihin talagang dito, ginago na po ang bayan Tinatarantado tayo At dito ang pinag-uusapan, hindi na lang bilyon. Umabot na po ng trilyon. O, di ba, Nancy Sinisa, good PM po, Kakulex at Kabunyog. F.E. Bautista, good evening. Kaya yun yung pinupunto natin. Dapat kumanta na lang si Sara Diskaya. At dapat ikanta niya, gamitin niya konsensya niya. Lahat na ikanta niya na. Lahat. Wala nang dapat palampasin. Total, nag-confess ka rin. O, di ba? Eto si Bongo. Pag-usapan natin si Bongo. Si Bongo laging sinasabi, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako namamakialam sa kontrata ng gobyerno. And yet, dokumentado, ang tatay mo, yung CLTG, initial pa ng pangalan mo yan Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG. Pag-aari po yan ng tatay ni Bongo. Ay nagkaroon ng kontrata sa Davao, 800 million. Ang katie-up po ay St. Gerard na kumpanya ni Diskaya. Paano mo sasabihin ni Diskaya, nakakuha ka ng 800 million na proyekto sa Davao, katie-up niya yung tatay ni Bongo, sinong kausap nila dun? DPWH lang ba? Imposible. Hindi mo ba alam yun, Bongo? Kung hindi alam niya ni Bongo, ano ka? Inutil ka. Di dapat nung nakikita mo sa budget, ay hindi pwede yan. Kung talagang ayaw nyo, na nakikita na yung kamag-anak nyo, asawa, kapatid, na nakakakontrata sa gobyerno, patitigil mo yan Pero imposible kasi yun Hindi yun ang realidad sa Pilipinas. Yan ba? Ipatatawag ba ni Marcoleta yan, yung tatay ni Bongo? Ganon din naman sa House. Nag-away si Garin tsaka si Toby Chanco. Ang punto ni Toby Chanco, patawag na natin tong si Saldico. Patawag natin. Sang-ayon ako dun. The same way, patawag nyo si Saldico, kasi yung ginawang katarantaduan ni Saldico tsaka ng SunWest, sa totoo lang yung mga kontrata ng SunWest na pag-aari ni Saldico at ng kanyang kapatid, ng yung kanilang mga kumpanya, yung Hightone, Christopher ko yan, di ba? SunWest, Saldico. Imposibleng hindi naman din alam yan ni Martin Romualdez. Katarantaduhan na hindi alam. Imposibleng hindi alam ni Speaker yung ginagawang katarantaduhan ng mga congressman. In the same way, nung panahon din ni Duterte, may mga ghost project, flood control, imposibleng hindi alam namang Speaker of the House, ni Pantaleon Alvarez, ni Alan Cayetano, sino bang mga naging Speaker of the House dyan? Imposibleng hindi nyo alam. Kaya wag magtatakipan dito. Kaya itong flood control na korupsyon na to,
Wala ditong Duterte o Marcos, Aquino, kung sino man na administrasyon. Ang hinahangad natin dito, katotohanan, panagutin ang dapat panagutin. Kahit sino pa yung hudas na politiko na yan. Yun yung pinagdidiinan natin. Ang problema, kapag nasa halimbawa, kila Marcoleta, kila Bato, pag nasasading na yung Duterte, wala na, iniiwas na. Sabi ko nga, nabibilao ka na. Ganon din sa House. Parang pinoprotektahan si Saldico. Bakit? Wala tayong dapat protektahan dito kahit sino pa yan. Mark Villar, ano rin palpak din di ba? Naging DPWH. Wala bang alam si Mark Villar sa mga katarantaduhan ng flood control? Imposible. DPWH secretary kay. The same kay Manuel Bunuan, imposibleng hindi mo yan alam. Di ba? Ngayon, yun yung mapoprovide ni Sara Diskaya. Ikanta niya. Kumanta si Sara Diskaya, sino-sino ang mga politiko. Kumbaga maging Janet Napoles na siya, di ba? Nagmarunong daw ang malaking mata, sabi ni Amos Troy Sentinales. Unang-una, hindi malaki ang mata ko. At hindi ako nagmamarunong. Nagsasabi lang po ako ng aking opinion. At tingin ko naman, sang-ayon naman tayong lahat dito na hindi ito magagawa ng mga kontraktor at ng mga DPWH engineer nang walang kasabwat na congressman o senador. Di ba, Jan Labordo? Salamat sa 10 stars ha, Jan Labordo. Yan. Yan po. Okay. Nancy Sinisa, good evening po, Kakulex Kabunyog. Mer Mendoza, gandang gabi, Kabunyog. Ano sa tingin ninyo? Tama ba si Kulex? Na si Sara Diskaya ay mag-ano na lamang? Kumanta na lang, di ba? Kumanta na lang. Kaysa naman siya lang makukulong. Alangan namang kayo lang mag-asawang makukulong, Sara Diskaya. Kumbaga, sabihin mo damay-damay na to. Di ba? Sana all, Sana all makulong na, damay-damay na to. Kumbaga, bawas bawas kasalanan ka na. Maglinis ka na lang ng konsensya mo. Yun yung magagawa ni Sara Diskaya. Total, makukulong na kayo Idamay nyo na lahat. Ang problema dito, pag kakanta na yan si Sara Diskaya, baka maglubay ang mga senador sa kanya at congressman. Yan ay cycle sa Pilipinas, no? Pag mainit yung issue, di ba, cycle yan? Imbestiga. Nagagalit yung taong bayan ngayon, nagagalit tayo. Pagkatapos, pag medyo mababa na issue, pahupa na, may kinakasuhan yung mga small fish lang, yung mga dilis, yung mga maliliit na mga opisyal ang kinakasuhan. Itong mga talagang pasimuno, mga mastermind na opisyal, mga malalaking politiko, kagaya nila Enrile, nila Jinggoy, nila Bong Revilla sa PDAP-ISCAP, nakakalusot. Sila Gloria Arroyo, nakakalusot. Madaming mga legal maneuvers. Minamonobra yung kaso, di ba? Nagsasakit-sakitan, may neck brace, naka-wheelchair, di ba? Mga gimmick na mga gasgas na gimmick na ng mga politikong magnanakaw, di ba? At eventually, nakakalaya. At nakakatakbo pa sa halalan. At binoboto ng tao, nakakabalik sa kapangyarihan. Si Erap nga, naging mayor pa di ba? Saan kayo nakakita? Inatulan na ng Supreme Court. And yet, nakatakbo pa, di ba? Pinardo ni Gloria. Ganun ang sinasabi natin. So, at least dito ang mahalaga dito, yung pagkanta ni Sara Diskaya, umamin siya, sino-sino ang mga kadilmong congressman. Bilyon-bilyon ang kontrata nyo through the years. Sabi nga niya 2012, nangongontrata na sila. 2012, di panahon ni Pinoy. 2016, flood control project naman yung tinira nila. Doon sila nagsimula ng flood control project. Talagang kumikitang kabuhayan Habang lumalaki ang katarantaduhan, kumikitang kabuhayan. So, 2016, panahon ni Duterte, nagsimula na ang flood control nila. Dami nilang naging kontrata. Hanggang sa panahon ni Marcos. Kumbaga, lahat ng henerasyon ng mga administrasyon, nangongontrata tong mga Diskayas na to. At paano nila yan nagagawa?
Na sila lang, na walang politiko? Ha? Ikwento nyo sa pagong yan, di ba? Malabo na yun. So, ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, ang dapat gawin ni Sara Diskaya, kumanta ka na. Ikanta ang mga pangalan na mga politiko, na mga congressman, senador, na kasapakat nila, na sinuhulan nila. Na ang hatian nila sa SOP, magkano? Ikanta mo na yan, Sara Diskaya. Ha? Maghugas ka na ng konsensya mo kung meron pa. O mabuhay ang kabunyog, sabi ni J.R. Amodya. O di ba? Yung po ang ating point diyan, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Hugas hugas konsensya na, di ba? Kumanta na. Dapat nasa ang kanta ay nasa tono. Ganun po 'yun. Or pwede rin na talagang si Sara Diskaya papangakuan ng mga politiko na poprotektahan siya para hindi siya kumanta. Pero mahirap na siya makalusot. Kasi maghahanap po talaga ang taong bayan ng makukulong. Ha? Yun ang pinapaliwanag ko lagi. Huwag natin itong tignan na ito ay Marcos laban sa Duterte, Duterte laban sa Marcos. Hindi po ito ganyan. Bahala sila mag-away sa politika. Bahala kayo sa buhay nyo, mga politiko. Ito ay laban ng mamamayan, laban sa mga magnanakaw. Dapat ganun ang ating laban, mga kababayan. Walang Duterte, walang Marcos, walang Aquino, walang dilaw pula dito. Ito ay ang mga napeperwisyong mamamayan na sawang-sawa na tayo sa baha. Napeperwisyo tayo, lalo ang mga maliliit na Pilipino, mga vendor na ganap buhay, mga manggagawa, estudyante, tayong lahat. Napeperwisyo tayo sa kalintikan na baha na yan. At habang trilyon ang budget sa flood control, ninanakaw. Sinisindikato, ninanakaw. Ginagago tayo ng harap-harapan. So, laban ito ng mamamayan na napeperwisyo laban sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang hatian ng laban. Hindi Duterte versus Marcos. Hindi po yan. Dilaw versus ganito. Hindi. Ang laban dito ay mga mamamayan. Tayo po yun. Regardless kung anong